at i-apply po natin marami yung salita ng Panginoon. Kaya sabi rito, okay, keep this book of the law always in your lips, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So grabe no, hindi po si Pedro, si Juan, or yung kapitbahay mo na marites ang nagsabi, kundi ang Panginoon. Di ba? Kaya sabi niya, then you will be prosperous and successful. Si Lord na mismo yung nagsalita, di ba? Hindi yung kapitbahay mong marites. Sabi niya, have I not commanded you? Di ba? May question. Inulit na naman mga mentors yung kaninang sinabi po sa verse 6 na be strong and courageous. Tapos sa chapter 7, be strong and very courageous. Pagdating po ng verse 9, be strong and courageous na naman ang sinabi ng Diyos. Diba? Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So alam ng Panginoon di ba, na hindi magiging madali yung gusto mong magandang buhay, yung prosperous and successful life. Kaya sinasabi niya palagi, be courageous, be strong. 'Di ba? And be very courageous, 'di ba? Inulit pa ulit, 'di ba? 3 beses inulit from Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Kasi alam ng Panginoon no na maraming challenges na darating sa buhay mo. But then again pinapaalalahanan ka, 'di ba? Have I not commanded you? 'Di ba? So parang sinabi kumbaga sa tao 'di ba sinabihan na kita? O parang ganun yung dito datingan sa atin in the present, 'di ba? Sinabihan na kita, 'di ba? Ahead of time, be strong and courageous. Diba? Kasi bakit sa buhay po natin mga mentors, minsan we want to be successful in life. Tama po ba? Or may mga battles na dumarating. Pero, kaya po marami tayong kakilala or mga sikat na tao, mapera, mayaman, may fame, pero no, nagsusuicide. Kasi bakit? Diba? Walang Diyos sa puso Hindi naintindihan ng salita ng Panginoon. Okay? So let's move forward po mga mentors. Isang malaking paalala po to all of us. Sabi po rito sa ating key point number 1, sabi God shows how he will be with you by showing how he was with others. Okay? Ulitin ko po mga mentors, no? Sabi po rito sa key point natin number 1, God shows how he will be with you by showing how he was with others. Ibig sabihin po, pinapakita ng Panginoon kung paano siya sumama sa iyo. Okay? Okay? Ay kung paano din siya sumama sa iba. Kaya sabi po kanina kung babalikan natin, 'di ba? Yung verse 1, after the death of Moses the servant of the Lord, 'di ba? Kasi sinabi niya rito ayan Okay? Ayan. I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. 'Di ba? Sabi niya rito, 'di ba? Kung paano siya naging tapat kay Moses, ganoon din siya magiging tapat sa atin. Okay? 'Di ba? So move forward po tayo mga mentors. Sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 5, NIV version. Ayan, keep your lives free from the love of money. Ayan, nako po. No? Kasi nga po, tawag dito, malinaw mga mentors let's erase in our mind, in our mindset na ang pera is yung talagang nagiging kalaban po. Hindi, mali po yung mindset na gano'n na ay masama yumaman kasi magkakaroon ka ng maraming pera. Pag maraming pera ka, masamang tao ka na. Hindi po siya gano'n. Okay? Kaya sinabi po ng Panginoon dito kanina, di ba, na magkaroon tayo ng prosperous na buhay. Okay, ayan di ba? At maging successful, sinabi ng Diyos sa verse 8, then you will be prosperous and successful. Pero nagbigay ng paalala yung Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 5, keep your lives free from the love of money. Mentors, iba po yung may pera ka, successful ka, pero gumagawa ka ng tama, may magkakailala ka sa Panginoon, may takot ka sa Diyos. At iba rin yung mapera ka pero ginagawa mo Diyos yung pera. Magkaiba po yun, just to give a reminders to all of us, iba po yung mayaman ka, successful ka, ginagamit mo yung pera sa tama, tumutulong ka sa maraming tao, may takot ka sa Panginoon, you know how to handle your finances, your money, compared to people na nagiging Diyos niya yung pera. Magkaiba po yun. Okay? Kaya sabi rito, keep your lives free from the love of money. Okay? Hindi po ginagawang Diyos ang pera. That is just a tool. Okay? And be content with what you have. Okay? Okay, sabi po rito, because God has said, never will I leave you, never will I
forsake you. Hindi tayo iwan at pababayaan ng Panginoon, mga mentors. That is His promise. Kaya po until now, mentors, di ba nakakatayo ka sa iyong mga paa dahil pinagtibay ka ng Diyos, hindi ka niya pinabayaan. Whatever the challenges na dumaan sa buhay mo, di ba, until now, di ba, lumalaban ka. Okay? Kasi naintindihan mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Okay? So move forward po tayo. Sabi po sa Matthew 28 verse 20, sabi po dyan, ano pong sabi dyan mga mentors? Sabi po, and teaching them to obey everything I have commanded you. Sinabi po kanina sa Joshua chapter 1 verses 1 to 9, di ba? Merong question doon ng Diyos. Sabi niya, have I commanded you? Di ba? And then inulit sa Matthew 28 verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Teaching them to obey. Okay? Obey mga mentors, no? Everything I have commanded you. Hindi yung gusto mo maging successful, ayaw mo naman sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama po ba? Di ba? Ni pag-pray, hindi mo kaya. Kamusta po ba ang ating prayer life? Di ba? Okay? Obey. Okay, mga mentors? And surely I am with you always to the very end of the age. So, hindi po madali. Okay, kasi bakit? Tingnan nyo ha. And teaching them to obey everything I have commanded you. So, meron pong kondisyon ng Panginoon. Di ba? Nasabi niya, obey. And, kasunod po nun, and surely I am with you always. Kumbaga, sundin mo yung mga command ko sa inyo. And nakasisiguro ka, di ba? Nasasamahan kita. Di ba? Sabi ng Diyos, to the very end of the age. Di ba parang sa tao yan eh, di ba? Panghawakan mo yung salita ko, di ba? Lalaki sa lalaki tayo nag-usap, magtiwala ka. Parang gano'n, di ba? Pero, sabi mo, pero pag sinuway mo yung kondisyones ko, hindi matutupad yung pinag-usapan natin. Kung baga ganyan ang gustong iparating ng Panginoon sa atin. Di ba? May command. Hindi yung gusto mo lang maging successful, gusto mo lang yumaman o masenso sa buhay nang hindi mo sinusunod yung command ng Panginoon. Okay? Move forward po tayo. Sabi po rito, as he was with the apostles, he will be with you. Okay? So, pinapakita ng Panginoon dito na kung paano siya naging tapat sa mga apostol, ganun din siya magiging tapat sa atin. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 8, sabi po, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Ayan na. Diba? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me, and on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So grabe, no? Yung sinasabi ng apostol dito, di ba? So, ganun nila nilaban yung Panginoon. Di ba? Kaya sabi po rito, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now, there is in store for me the crown of righteousness. Kaya mga mentors, no, ilaban po natin yung relationship po natin sa Panginoon. Ilaban po natin yung buhay na meron po tayo na pinagkaloob po ng Panginoon. Kung may challenge ka right now, that is part of life. That is part of growing up. That is part of maturity. That is part of Christianity. No? Hindi po magiging madali ang buhay mo na bed of process. Hihiga ka na lang and thank you Lord, I accept you as my Lord and Savior. Hindi siya ganon. Di ba? Okay? So, laban. Okay? Yes. Everything is temporary. Tumingin ka sa long term. Okay? So, move forward po tayo mga mentors. Yan, number 2 po tayo. Sabi po rito, be strong and courageous. God is with you. Okay? So basahin po natin 2 Kings chapter 6 verses 14 to 16. NIV pa rin po tayo. Sabi po rito, then he sent horses and chariots and a strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of the man of God got up and went out early in the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no! Sabi niya ganon, my Lord, what shall we do? The servant asked. Okay, anong sabi ng Diyos? Don't be afraid. The prophet answered, those who are with us more than those who are with them. Grabe, di ba?
Ang sarap basahin ng 16, no? Kaya sabi dito, don't be afraid. The prophet answered, those who are with us, di ba, are more than those who are with them. Di ba? So mga mentors, lagi mong tatandaan, ang pagsubok sa buhay po natin ay masigit yung Diyos na malaki na meron tayo. Huwag kang mag-worry. Yung po yung gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. No? Na minsan kasi, gumigising ka ng umaga, paggising mo, ano agad ang nasa isip mo? Yung mga challenges, di ba? Yung mga bills po natin. Tama po ba? Hindi maaalis yan. Pero i-practice natin yung sarili natin na paggising mo, Lord, thank you. Di ba, Lord, salamat. Lord, buhay pa ako. Lord, thank you sa challenge kasi nag-grow ako. Lord, thank you sa mga pagsubok na binibigay mo, natututo po ako. Lord, I know sasamahan mo ako, hindi mo ako pababayaan sa laban na to. Okay? So ganun po, di ba? Yan nagpapalakas sa atin yung mga trials, mga challenges natin, mga pagsubok sa buhay. Kasi kung ikaw now as your age, di ba hindi ka tatagal dyan sa edad mo, hindi ka abot sa edad mo dyan, hindi ka matututo, magmamature kung hindi ka dumanas ng mga matitindi pagsubok na dumaan sa buhay po natin. Tama po ba? Okay? Kaya sabi, don't be afraid. Di ba? Prophet answered, those who are with us are more than those who are with them. Di ba kung ano yung mga pagsubok na meron po tayo, mas malaki yung Diyos na meron tayo sa buhay po natin. Okay? Yung problema, wag mong masyadong problemahin. Talaga mamang problema ka. Di ba? Kasi pag problema na lang lagi iniisip mo, parang wala ka na nagagawa. Alam mo yun, magkaroon ka na ng anxiety, iniisip mo na yung problema mo, problema. Nakakalimutan mo na merong mas malaking Diyos na mas malaki sa problema mo. Tama po ba? Okay? Sige po, move forward po tayo. Okay? Sabi po sa Acts chapter 5, verses 27 to 29, the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. We gave you strict orders not to teach in this name. Okay? He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty to this man's blood. Peter and the other apostles reply, we must obey God rather than human beings. Grabe, no? So ganun sila ka-powerful. Ganun sila sinubok ng Diyos, ganun sila pinatatag. 'Di ba? So grabe, no? Peter and the other apostles reply, we must obey God rather than human beings. 'Di ba? Ulitin ko po, no? Sabi po sa 27, the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Okay? So kumbaga, kini-question na sila rito mga mentors, 'di ba? Kaya sabi mo, we gave you strict orders not to teach in this name, he said. Grabe, no? Pinagbabawalan na. Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty for this man's blood. 'Di ba? So grabe, 'di ba? Yung challenge nila, yung pagsubok nila to share the gospel, to share the word of God ay hindi madali. 'Di ba? Pero sabi rito sa 29, Peter and the other apostles reply, we must obey God rather than human beings. Okay? No, minsan sa buhay po natin mga mentors, no, inuusig na tayo ng problema, ng challenges, no, ng kaaway, pero ang question ba, sino po ba yung ino-obey natin? Sino po ba yung mas pinapakinggan po natin? Yung mga nangyayari ba sa paligid? Yung tao ba na lalapitan mo, 'di ba? O yung Diyos na tapat sa iyo? Kanino ka lalapit? Kanino ka tatakbo? No, kaya minsan pag may problema po tayo, hindi po natin naiisip yung gantong bagay eh. 'Di ba? Minsan tatakbo tayo sa mga tao. Minsan ang tao, pag mali ang nalapitan mo, mali ang maa-advise sa iyo. Tama po ba? Okay? At sabi nga kapag sa tao ka lumapit, masasaktan ka eh. Tama po ba? Pero sa Panginoon, never siya nagkulang po sa atin. Lagi po siyang tapat. Okay? Obey. No? Obey to the Lord. Sabi po rito, and not the human beings. So ganun sila ka-powerful. Ganun nila naintindihan ang Diyos sa buhay po nila. 'Di ba? Okay? Next, move forward po tayo. I hope meron po tayong natututunan, no? So grabe yung revelation ng Panginoon ngayong umaga na 'to, no? 'Di ba? So sabi po sa Acts chapter verse 7 verse 55, but Stephen, full of the Holy Spirit, 'di ba? So grabe, no? Look up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Imagine that, no? Stephen po stoned to death, 'di ba? Namatay or pinatay
no? Abang binabato ka hanggang mamatay ka. So ganun po 'yung nangyari kay Stephen. Pero sabi niya, 'di ba? Sabi rito sa 55 sa Book of Acts, Stephen, sabi niya, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Imagine that. Pinapatay ka na, binabato ka na, 'di ba? Pero look up to heaven and saw the glory of God and just standing at the right hand of God. Ganon po, no? Yung ano nila, yung alam mo yon, yung assurance nila sa Diyos. 'Di ba? Mamatay man ako ngayon, 'di ba? Alam ko na aakyat ako sa Panginoon. 'Di ba? Kaya kanina doon, 'di ba? I finished the race, 'di ba? Grabe. Imagine that, no? Ganun po sila nagtitiwala sa Panginoon, mga mentors. How much more po tayo? Kamusta po ba, no, yung relationship natin sa Panginoon? 'Di ba? Kapag tayo ba nakakaranas ng pagsubok sa buhay, wala na, nakakalimutan na natin yung Diyos, 'di ba? Nagpi-pray ka every morning, 'di ba? Lord, gusto ko ng ganito, Lord, gusto ko ng ganyan. Pero minsan pag pinagkaloob na sa atin ng Panginoon, nakakalimutan mo na yung Diyos, eh. 'Di ba? Nabigay na yung kailangan mo, na answered prayer ka na, eh. 'Di ba? So obey pa rin sa Panginoon. Maging tapat pa rin po tayo sa Diyos, mga mentors. Alright? So move forward po tayo. Ayan, number 3. Sabi po rito, okay? So number 3, ayan, okay? Do according to God's word and He will be with you. Again, do according to God's word and He will be with you. So meron pong kaakibat na paggawa, mga mentors. Okay? So let's read. Sabi po sa Matthew 7, chapter 7 verses 21 to 23, sabi po rito, true and false disciples. Okay? Sabi po rito sa verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Aray. Okay. Aray tayo dyan, no? Diba? Hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon at Diyos ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ng Panginoon, diba? Okay. Grabe, no? So tanongin mo yung sarili mo. Makakapasok kaya ako sa kingdom of heaven? Diba? Grabe, no? But only, sabi rito, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. But only. Di ba? So grabe, no? Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Yan, grabe, kilala tayo ng Panginoon. Grabe, no? Kaya hindi mo mapipeke yung Diyos, eh. Di ba? Hindi lahat na magsasabi na, Lord, Lord, di makakapasok sa harian ng langit, di ba? But only one who does the will of my Father who is in heaven. Sabi niya, many will say to me on that day that, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Pero sabi niya, then I will tell them plainly. Sabi, napakasimple lang yan. Okay? Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Na mga gumagawa ng masama. Di ba? So, tatama sa'yo to, di ba? Di ba? Baka ikaw yung every Sunday. Every Sunday ka lang, no? Lord, Lord, thank you, Lord. No, I worship you, Lord. Thank you sa word mo. Lord, thank you sa learnings this Sunday. Sa church service, thank you, Lord. Di ba? Pero pagdating ng Monday to Saturday, amusta po kaya tayo? Ano po yung ginagawa natin sa buhay po natin? Baka tayong number 1 kaaway ng mga kapitbahay po natin. Baka tayong number 1 sumisira sa buhay ng iba. Di ba? Okay? Tama po kaya ang ating mga puso, mga mentors? Tama po kaya yung ating isip? No, minsan kasi sa buhay po natin, di ka man nagsasalita, may tumatakbo sa isip mo, eh. Tama po ba? 'Di ba? Kaya prayer ko lagi, Lord, 'di ba? Yung pakalinisin mo ako, itama mo yung puso ko, yung isip ko, sinasadya man o hindi, nasabi sa kapwa, naisip sa kapwa, Lord, patawarin mo ako. 'Di ba? Yan yung laging prayer ko din. Kasi tao lang po tayo. 'Di ba, mga mentors? 'Di ba? Pero pag naging habitual mo na yung ganung bagay na hindi maganda, hindi na po tama 'yon.
Okay? Sakit mo na. Okay? No? So grabe no, yung akala ng marami na ay mapupunta sa langit to si si Petra, 'di ba? Mabait to tuwing linggo, nagsisimba to tuwing Sunday 'di ba? Kaso deep inside her heart pala iba pala. Hindi pala tama ang puso, 'di ba? Hindi pala nag-o-obey ng tama sa Panginoon, hindi pala nag-a-apply ng tama sa mga salita ng Diyos. Kaya sabi doon, 'di ba? Have I commanded you? Sinabi ng Diyos, binalaan na kita. Or nagsabi ako sa iyo, nag-command ako sa iyo. Ito ang gawin mo. Okay? Kaya magulat tayo baka minsan lumapit tayo sa Diyos hindi kita kilala. Sino ka ba? 'Di ba? Grabe So move forward po tayo mga mentors. Sabi po sa Book of John chapter 10 verses 27 to 28, basahin po natin. Sabi po rito, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." Excuse me. So grabe 'Di ba? "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." 'Di ba kaya po yung sa pagpapastol ng mga tupa 'di ba? So mas sila, mas madali silang ipastol, 'di ba? Okay? Kasi nga nakikinig sila. Alright? "I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." So grabe, 'di ba? Okay? So panghawakan po natin yung pangako ng Diyos po sa atin mga mentors that He will never leave us nor forsake us. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Let's obey His commandments. Wag po natin mahalin yung pera. Okay? Sabi po 'di ba kanina, love of money. Okay? So wag po natin mahalin ang pera, that is just a tool. If you want to be successful and prosperous life, 'di ba? Sabi po sa Joshua 1:8, 'di ba? Study the word of God day and night. Okay? Sabi po ron kanina mga mentors Kasi yan po ang command ng Panginoon. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Diyos kanina, have I commanded you? 'Di ba? And sabi po kanina, obey my commandments. 'Di ba? Pinapaulit-ulit sa mga verses na binabasa po natin. 'Di ba? Next po natin, yan, sa pang-fourth, study God's word and He'll be with you. Okay? So study God's word and He'll be with you. Ngayong umaga na to, ini-study po natin ang salita ng Panginoon. Kaya po tayo, we are here 60 sa Zoom. And praise God, di ba? Naiintindihan po natin yung mga revelations niya this morning. Di ba? Naiintindihan po natin kung ano yung mga gustong baguhin ng Diyos sa puso po natin. Kasi mga mentors, everyday binabago tayo ng Panginoon. Tinatama yung puso natin, which is, sabi po doon kanina, according to the will of the Father. Di ba? Okay? Kasi baka magulat na lang tayo, Lord, nagpipray naman ako, Lord, gumagawa naman ako ng mabuti, Lord, nagsisimba naman ako linggo-linggo. 'Di ba? Pero pag harap mo sa Diyos, hindi kita kilala. 'Di ba? Magulat na lang tayo, Ang sakit nun. Okay? Kasi meron tayong hindi naintindihan ang salita ng Panginoon while tayo po ay nabubuhay sa mundo. Okay? Next po natin, sabi po rito sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever." Diba? "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever." So lagi mo lang i-acknowledge ang Diyos sa buhay natin. Okay? I-acknowledge mo na Diyos yung tapat sa buhay mo. I-acknowledge mo na yung Diyos nagbibigay ng lahat ng biyayang meron ka. I-acknowledge mo yung Diyos na siya yung nagbigay ng present success na meron ka. I-acknowledge mo yung Diyos na kung ano yung meron ka right now, yan po ay galing sa Kanya. To Him be glory both now and forever. Okay? Parang sa Hebrews 13 verse 8, di ba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay? Ang Diyos ay tapat kung paano siya sumama noon, di ba? Ngayon at magpakailanman. Siya yung Diyos na tapat sa atin in the present 2025, mga mentors. Okay? At isipin mo, di ba? Throwback ka sa buhay mo. The moment pinanganak ka, the moment nagkaisip ka,
'Di ba? Nagtrabaho ka and all, 'di ba? Nagnegosyo ka, nag-aral ka, hindi ka pinabayaan ng Diyos. He is faithful to all of us, mga mentors. All right? Next. Okay, patapos na po ako. Sabi po sa Psalms chapter 1, NIV pa rin po tayo. Sabi rito, yan, blessed is the one who does not walk in step with the wicked. Okay? Sabi dyan, di ba? Blessed is the one who does not walk in the step of the wicked. Okay? Or stand in the way that sinners take. Yan, no? Reminder sa atin ito, mga mentors. Or sit in the company of mockers. Okay? So, wag po natin gagawin, no? But whose delight is in the law of the Lord. Ayan, okay? And who meditates on His law day and night. Alam niyo mga mentors, pag binasa mo yung dito, Joshua 1:8, almost same yung context niya. 'Di ba na tawag dito? Yung basahin mo ang salita ng Panginoon day and night. 'Di ba? Ayan no? Sa verse 2 ng Psalms chapter 1, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on His law day and night. Inuulit-ulit ng Panginoon. Sabi po sa verse 3, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruits in season. Grabe, no? And whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Grabe, no? Sa verse 4, not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Grabe, no? Madali ka lang, matangay. Grabe, no? Then verse 5, therefore, the wicked will not stand in the judgment. Okay? Nor sinners in the assembly of the righteous. Grabe, no? Ang paalala po sa atin ng Panginoon, mga mentors, no? Sabi sa 6, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Grabe, no? Yan, no? Okay? God is always watching us over, mga mentors. Alam niya yung ginagawa natin. Alam niya yung laman ng puso mo. Alam niya kung ano yung gawa mo every day, every week, every month, every year. Diba? Kaya sabi ng Diyos kanina diba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos, Panginoon, diba? Ay makakapasok sa kaharian ng langit. 'Di ba? Hindi lahat no na tawag dito, tumatawag sa kanya ay kikilalanin niyang anak. Hindi lahat, mga mentors, no? Kaya po ito, binigyan po tayo ng babala ng Panginoon. No, pinagkatiwala po sa atin na marinig po natin yung kanyang salita this morning. Okay? And next, sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved. 'Di ba? So do your best while you are here in the earth. Ibigay mo yung best mo. Gawin mo yung will ng Panginoon. Kung ano yung purpose mo sa buhay, 'di ba? Igawin mo, i-apply mo, mga mentors, no? Hindi ka nabuhay para lang magtrabaho, magnegosyo, 'di ba? Magkaapo, magkapamilya, then mamatay. Hindi ganoon ang buhay, mga mentors. No? Magpagamit ka sa Panginoon. Okay? Obey His words. 'Di ba? Gawin mo kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, yung ministry na meron ka. Right now sa business natin sa I Am Worldwide, may mga leaders ka, may grupo ka. Mentors, hindi yan binigay ng Diyos sa iyo para lang pabayaan mo. Binigay yan ng Diyos sa iyo kasi pinagkatiwala niya sa iyo yung mga tao niyan, and you need to handle them. Gawin mong ministry. Kami po, ministry po namin yung Team Chosen. 'Di ba? Para po sa Panginoon. 'Di ba? As your service for the Lord. Yung purpose mo na tumulong sa maraming tao by the use of the products, by the use of the business, by the use of the Word of God, encouragement, motivation, inspiration, 'di ba? Mapalapit sila sa Panginoon through the platform of I Am Worldwide. Live your purpose every day. Huwag mong kalimutan yung mga taong pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon ay binigay niya sa iyo kasi kailangan mo silang i-handle.
Hindi sila binigay ng Diyos sa'yo para pag-join sa'yo, goodbye. Hindi ganon. Okay? A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Okay, ulitin ko po, no? Do your best to present yourself to God as one approved. A worker who does not need to be ashamed, di ba? Hindi mo kailangan mahiya, and who correctly handles the word of truth. Di ba? I-present mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon as one approved. A worker who does not need to be ashamed. Di ba? Yung pag tumarap ka sa Panginoon, hindi ka mahihiya. Hindi ka matatakot, hindi ka guilty na parang may kulang akong ginawa, parang may mali akong ginawa. Diba? Hindi ko na-fulfill yung promise mo, Lord. Hindi ko na-fulfill yung binigay mo sa aking purpose. Hindi ko na-fulfill, Lord, yung mga taong pinagkatiwala mo sa akin. Lord, sa I am worldwide or out of the business. Lord, hindi ko na-fulfill yung purpose ko. Hindi ko na-fulfill yung ministry ko sa iyo, Panginoon. Diba? Gawin na po natin mga mentors habang tayo po ay nabubuhay pa. Okay? Then sabi po sa Psalms chapter 119 verses 9 to 16, sabi po, how can a young person stay on the path of purity? Grabe, no? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. Imagine that, no? Diba? Psalms, Book of Psalms, diba? From David, diba? I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. So, sinasabi na mismo na huwag mo akong hayaang mawala or lumayo or maligaw when we say stray, diba? From your commands. Imagine that, diba? I have hidden word in my heart that I might not sin against you. Praise be to you, Lord. Teach me your decrees. With my lips I recount all the laws that come from your mouth. Okay? I rejoice in following your statutes as one rejoices in great riches. I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. Sabi rin po kanina, di ba? Study the word of God day and night. Obey the commandments. Di ba? Iwas sa love of money. Ano pa? Ang dami. Ang daming tinuturo po sa atin ng Panginoon ngayong umaga na itong mga mentors. Di ba? So yun lang po ang aking topic this morning. Okay? And maging aral po sa atin ngayong umaga na to ang salita ng Panginoon. At wag po natin nahayaan na manatili lang sa ating isip. I-apply po natin at i-share po natin yung tinuro ng Diyos ngayong umaga na to sa buhay po natin mga mentors. No? So thank you, Lord, for the word. And I do believe na merong revelation ng Panginoon sa atin ngayong umaga na to. Kung naman po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay po natin, magkakaiba po tayo ng battles, but still God is in control. Okay? Yung mga pagsubok na pinibigay sa iyo ng Panginoon, binibigay niya yan, no? Para ikaw ay i-prune. Tinatanggal niya yung mga mali sa iyo. Kasi the more na nag-grow tayo, the more na merong mga sangang tumutubo na hindi dapat para sa iyo. Patuloy kang ipoprune ni Lord, ikakat niya yan yung mga mali. At patuloy ka niyang itatama para mag-grow ka, lumaki ka, at mag-bear ka ng fruits. Ganun sa mga mentors. That is part of life. But still, you need to, be dependent sa Panginoon. For that. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, kung paano ko sumama sa iba, yun ako sumama sa iyo. 'Di ba? Sabi rin kanina sa verse na binasa po natin mga mentors, 'di ba? Kung gaano sila karami, ay doble ng rami natin. 'Di ba? So grabe. Ang binibigay po sa atin ng salita ng Diyos ngayong umaga na itong mga mentors, no? Isa puso po natin, i-apply po natin mauna po sa atin, sa ating pamilya, sa ating sambahayan. Kasi always, no, the first ministry is our faith. Lagi po natin tatandaan yan. Hindi ka pwedeng mag-ministry outside kung hindi naman din na ministry yung family mo, mga kapatid mo, di ba? So always start your ministry to your family, mga mentors. Alright? So yun lamang po. Maraming salamat. No? At to God be all the glory. Ang kanyang mga salita ay mamumutawi po sa ating mga bibig, sa ating mga isip, sa ating mga puso. At may words to other people, and let God
handle our lives, no? Gawin mo siyang driver ng buhay mo kasi pag siya ang naging driver ng buhay mo, hindi ka maliligaw. Always, no, na lumapit po tayo sa Panginoon kasi hindi niya po tayo pababayaan, mga mentors, no? Alright? So yun lamang po. Thank you so much and God bless everyone. Tayo no, mga mentors, no, ayusin niya yung ating mga schedule today, mga weeks, mag-event under Lions Worldwide, no, ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Ay years, oh God, na sinamahan mo kami. Hindi po ito yung right moment, yung right timing para po mag-doubt kami sa iyo. Hindi po ito, Panginoon, yung tamang oras para kami po or mag-question sa iyo, Panginoon, kung meron pa bang Diyos na sasama sa amin, na tutulungan kami sa aming mga challenges sa buhay. Lord, hindi po ito yung tamang oras, Panginoon. Bagkos, for how many years na kami po ay nabuhay, Panginoon, pinabayaan, O God. Lord, maraming salamat po sa mga salita ngayong umaga na to, Panginoon. Help us to obey your words. Help us to study your word day and night. Help us, Panginoon, to handle our ministry tayo, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, to grow. I-prune mo kami, itama mo kami, Panginoon. Lord, tabasin mo, Panginoon, yung mga tangkay na mali sa buhay po namin. Itama mo yung aming puso, kaisipan, maging tamang tao po kami para po sa tamang resulta at para po sa mga tamang tao, mga leaders na hinihintay mo po namin under our team and organization, O God. Lord, help us, Panginoon, to be a better person every day, Panginoon. Patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Lord, wag mo kaming hahayaan, Panginoon, na isa kami sa tatawag sa iyo na Diyos namin pero hindi mo kami kilala, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mas makilala ka namin, O God. Lord, thank you so much. Help us to obey your word, your commandments, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much. Never mo kami pinabayaan, Panginoon, at hindi mo kami iniwan. Lord, ang iyong biyaya ay sapat, siksik, liglig, at umaapaw pa sa aming buhay. Never ka nagkulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Thank you so much, O God, for giving us life, blessings, Panginoon, blessings of family, blessings of finances, Panginoon, everything, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, samahan mo kami sa activity po namin this day, yung mga gagawin po namin, nasa trabaho, nasa business, nasa ibang bansa, Panginoon. Lord, ikaw po yung sumama po sa amin. Wag mo kaming pababayaan, Panginoon. Lord, I'll pray also may mga karamdaman po right now in Jesus name, O God. You are a God of healer. Wala pong imposible sa iyo, O God. Lord, ikaw po ang humawak sa aming mga physical na pangatawan. Alisin mo yung mga spirito ng mga sakit in Jesus name, O God. Healed us, Panginoon, by your blood, by your power, O God. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga darating pang araw, linggo, and months for this 2025. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga plans and goals po namin, Panginoon. Lord, thank you so much, Panginoon. Lord, we claim victory, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Lord, we keep your promise, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, O God. Lord, maraming salamat. Sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan, pagsamba, our morning Thank you po, devotion. Mens. God bless us. Thank you po. To God be the glory.